Hey guys, in this video, we will learn about the fundamental concept of torque. So imagine, may dingding ka, then we have a door here. Okay, so let's say pertahan. So sa diri nga, ang door naton is free to rotate sa diri nga, sa diri nga parts ng dingding. So kung itulod mo siya or tulod mo siya sa diri, the door will rotate. So imagine nga, ah, nagkadto ka sa door, then you push the door sa sini nga direction. Let's say ang pag-push mo sa door, let's say sa diri nga direction. Okay? Let's say amo yung mga force. Okay? So of course, we expect nga ang aton nga door will turn. Kay gintulot mo siya. So i-ano ta siya, i-analyze ta siya in more detail in terms of mathematics. So are, may ka door liwat. Okay, same lang sa sininga scenario, but we measure this part. Okay, we measure this halin sa axis of rotation sang door. Okay, halin dire pakadto sa point sang door nga kung diin ka nag-apply sang force. Let's say that is the at ang yang measure is R. Okay, let's say ang yang measure is R, ang yang length is R. So ang ating nga force will have two components. Again, this is the R. Okay, so aton nga force may duwa siya ka component. That would be ang component nga perpendicular sa aton nga door, and the other is the parallel sa aton nga door. Kaya mo na siyang iya nga component. So tungahon na siya. So this will become ang force naton is are dire a F nga perpendicular, and we have this amo ni nga direction which is the F nga parallel. Okay? So from this imagine ang gintulod mong pretahan sa direction sang nga parallel sa aton nga door. So gintulod mo siya sa diri nga direction. So from experience, we know nga hindi na siya mag-turn. Since diri siya nga axis damping nag-turn, okay? So we know nga kung tulod mo ang door sa diri nga direction nga parallel sa iya, hindi siya mag-turn. Oh, that is very intuitive sa aton nga experience. So what if itulod mo naman siya sa direction nga perpendicular sa iya, let's say dire, okay? So tulod mo siya sa dito nga direction. So of course, we expect nga ang aton nga ang aton nga door will turn kay tulod mo siya sa diri nga direction, which is free siya mag-turn. So from this logic, we can say nga ang the matter lang component sang force is the component yang nga perpendicular sa aton nga R. Okay? So perpendicular sa door. So ang measure sang R nga ini, which is the distance from the axis of rotation pakadto sa part or pakadto sa point wherein dira ka nag-apply sang force, that is the measure of R. So R is called the moment arm. Okay, that is the moment arm. So since nga ang perpendicular nga component lang sang force ang aton nga nga need or amo na siyang gamatter, then we can say nga ang component sang F nga nagamatter lang is ang F sin theta. Wherein ang theta is the angle between the moment arm and the force nga gin-apply mo. So gamit sang duwa ni ka naton ka duwa ni naton ka quantities, we will define torque as the product sang moment arm times the perpendicular component sang force. So this is the formula for torque. So actually torque is a vector quantity. So this is ang iya lang ni nga magnitude. So
So in vector nga form, the torque is equivalent to the cross product of the moment arm and the force nga gin apply. So of course ang iya again nga magnitude is ang cross product sang duha ka vectors is their magnitudes multiplied by the sign sang angle between them. So amo ni siya ang definition sang torque. So in words, so the tendency of an object to rotate about an axis is measured by torque. Okay, so amo ni siya ang aton nga definition. So from this equation, pwede tani siya actually matunga sa duwa. Is R times F sin theta, or pwede siya maging F times R sin theta. So sa first nga example, ang aton nga R is remain unchanged. Tapos ginkuha ta lang ang components ng F nga perpendicular, which is amo na siya ang F sin theta, in multiplied sa ang F sin theta sa R nga amo ni. Then this is the torque. Another nga pwede ta nga another nga scenario is the F times R sin theta. So for example, amo ni axis of rotation sa aton nga door. This is the R naton and this is the aton nga F. Okay, this is aton nga F. This is the R. Okay. This is the F. So, dire ang R sin theta aton nga paon. So, ano na siyang himuon ta? We have theta between them. So, ang aton nga ang aton nga force, pwede ta na siya ma-extend ng iyang line of action infinitely. So, pwede ta siya ma-extend sa dito nga direction, kaysa dire nga direction. So, assume nga straight line na ako nga drawing. Then anywhere sa aton nga anywhere sa aton nga line of action sang force, pwede ta da ma-extend ang R pa kadto dira. So, for example, sa dire, meron ta R sin theta, which means nga ang ginakuha tadi ang components ng R nga perpendicular sa F. Component of R that is perpendicular to the force. So, kalindre, ang components ng R nga perpendicular sa F would be something like amo ni. Around dire. So, amo ni. So, amo ni siya ang R sin theta. Amo ni siya. So, it's either ang R is remain unchanged, tapos kuhaon mo ang perpendicular component sang F sa R, pareho sa previous nga example sa dire, or ang F is remain unchanged ang iyang direction, then kuhaon mo ang components ng R nga perpendicular sa F. That will also give the same result sa aton nga torque. So, sa Newton's second law, we are summing or adding forces sa isa ka body. Sa rotating bodies naman, we are adding torques. So, for example, we have a rigid body nga amo ni. Let's say ang iyang axis of rotation sa dire. So, dire free to rotate siya sa dire nga direction, okay? So, let's say nag-apply ka di force sa dire. Tapos, let's say nag-apply ka di force sa dire. So, the summation of torques is equivalent to, let's say this is F1, let's say this is F2. So, akon nga ginasunod nga convention is, if ang force gina-rotate ya counterclockwise, then ginahatagan ko siya positive. Kung gina-rotate ya clockwise, ginahatagan ko siya negative.
you can use the opposite nga convention. So ang F1 ginapatiyog ya sa ginapatiyog ya counterclockwise, then it is positive. So that would be pwede ni awan halindire pakadto sa line of force ng F1. So extend ni siya. Pwede sa kaamo niyo. Okay? This is the R1. So notice nga ang measures ng R1 is halin dire pakadto dire. So ang R1 is already perpendicular sa aton sa line of action sa aton nga F1. So ang measure sa aton nga R1 multiplied by the F1. Okay, so take note nga ang R1 naton is already perpendicular sa aton nga F1. Then ang F2 ginapatiyog ya clockwise, so himo ko siya negative. Tapos let's say extend ta iyang line of force, pangitaon ta ang perpendicular. So mga around dire. Nan. This is the measure of R2, perpendicular siya sa F2. So R2 times F2. So the point sa sining example is that kung damo nga force nagapa-rotate sa imong object or sa rigid body, then to get the net nga torque, we will add the individual torques sa mga individual nga forces. So that would be the net nga torque. So the same man sa Newton second law nga net force. Okay, dire naman niya is torque since naga-rotate siya. So again, i-multiply ta lang ang force, ang magnitude ng force times ang length sang moment arm from the axis of rotation pakadto sa line of action sang force nga perpendicular nga dapat perpendicular sa same man di sa piyak. Then add sila together, then we will get the net torque. Sa next nga video, we will derive an equation para sa net torque for a single particle and also a rigid body. We will also learn kung ano ang relationship between the torque and the moment of inertia.